Mga kosa, so for today's video, check natin yung pros and cons tsaka iba pang performance review nitong ADX 160 from Bristol na version 2. Yon mga kosa, good morning sa inyo. Ayan, so for today's vlog, sabihin natin yung pros and cons ni ADX version 2 160cc ng Bristol motorcycle. So ito yung bagong version nila na 4 valves na. So pros and cons tayo mga tol, at check natin yung ibang differences tsaka question nyo compare sa ATR 160. Let's go! Una sa pros, syempre yung pinaka-obvious na upgrades dito na built-in yung kanyang front suspension na inverted. Sobrang ganda nito, sobrang laki ng travel. So ibig sabihin yung mga lubak na basic lang sa kalsada talagang walang sinabi at hindi mo ma-feel yung vibration sa kamay mo. Malalaman mo to kapag nasubukan mo kasi medyo mahirap mag-justify kapag nandito lang tayo sasalita sa vlog. Pero ako, dahil nagamit ko na to sa lubak, talaga namang proven and tested ko na sobrang ganda ng suspension na ito compare sa ibang mga scooter na nasubukan ko. Lalo na sa ATR 160. Same din naman sila na inverted pero mas maliit kasi yung inverted suspension nun. Kung papipiliin ako sa mga scooter ngayon sa market na pang adventure, dalawa lang ang pipiliin ko. ADX 160 version 2 tsaka ATR 160 version 2 kasi pares na itong naka-inverted at talaga namang panalo pagdating sa mga lubak tulad nitong ginagawa natin. Diba? So taga Bulacan tayo kaya may mga unnecessary na lubak na bigla-biglang nadadaanan ng mga motor natin. Natin syempre yung adventure spoke wheels na itong ADX 160 version 2 and yung ATR 160 na adventure scooter din. So panalong panalo sa gulong pa lang, naka-spoke adventure wheels na talaga sila. Ibang ADV na Honda nag-upgrade pa sa ganyang gulong, magkano rin 20,000+. So itong ADX tsaka ATR naka-spoke adventure wheels na kaya sulit talaga. Next pros natin is itong rear dual shock absorber nitong ADX 160. So sama ko na rin yung sa ATR 160 kasi parehas maganda yung rear dual shock absorber nilang dalawa na adventure scooter from Bristol Motorcycle. Si ATR adjustable. Ito parang feeling ko hindi adjustable pero sulit na to para sa akin kasi maganda yung pagkaka-tono neto sa bigat kong 123 kilograms. Disclaimer lang po, sa body weight ko lang po yun ha. Doon ako naka-base. Pero syempre pag mas magaan ka baka mas iba yung feedback sa'yo or yung dating sa'yo nung rear shock absorber nito ni ADX. Pero para sa akin na 123 kilograms, sobrang sulit at sobrang ganda ng pakiramdam kapag nalulubak ako dito sa mga daanan na pinupuntahan ko gamit tong ADX 160. Basa akong isang comment dun sa YouTube channel natin na bias ako sa brand. Pero actually bossing, nagsasabi lang naman po tayo ng totoo. True to brand honesty and specs po tayo. Imagine itong Bristol lang ang naglabas ng adventure scooter na naka-inverted front suspension na and naka-spoke wheels adventure rim set pa. So kung ganito yung ilalabas ng ibang brand, malamang same din tayo ng feedback sa kanila. At syempre sinusubukan din naman natin yan kasi as much as possible, ganun yung gusto kong review. Iakyat ko ng bundok, ilulubak ko, ititwistis ko, irerekta ko hanggat maaari kung pwedeng gawin, di ba? Kasi ayoko magsasabi ako ng review tapos hindi naman totoo at hindi ko naman nasakyan. So para sa akin boss, yun lang po yung ginagawa kong review base dun sa motor. Sasabihin natin kung may sira, sasabihin natin kung hindi kaya yung bigat ko na 123 kg, sasabihin din natin kung maganda at pwede pang biyahe. Let's go to our next pros. Braking power naman po ni ADX 160 version 2. Pagdating naman sa braking power nito ni ADX 160 version 2 talaga namang napatunayan ko na maganda. Nung nag-DRT tayo, maraming tumawid at nung pababa po yung daanan doon, sinubukan ko na front brake lang yung hawakan ko, din sa kabilang kamay ko is naka-cellphone ako. Maganda yung pagkakatono ng preno nito, tapos dagdag mo pa na dual channel ABS pa siya. So talaga namang napatunayan ko yun dahil bigla-biglang kumakanan yung mga taxi rito sa Commonwealth at mga bus. Nagamit ko yung ABS niya sa harapan at sa likuran. Tulad na lang ng Wigo na to na biglang kanan siya. So pag kanan niya, kasabay niya na rin yung signal light niya. Hindi dapat ganoon, di ba? So dapat bago ka kumanan, mag-signal light ka muna ng right, then check mo yung side mirror mo kung safe bago ka kumanan. Dapat maging defensive driver or rider tayo lagi sa kalsada tulad nitong elliptical at Commonwealth Road. Buti na lang at naka dual channel ABS itong si ADX 160 version 2 at very responsive at maganda yung pagkaka-tune ng preno nito sa harapan at sa likuran. Whether twisties pa siya, pababa or paahon. Dahil nga sa bigat ko na 123 kilograms, talaga namang
makikita mo talaga or matetest yung preno netong scooter na to. So what more pa kung mas magaan ka sa akin. So basically mas mag-e-enjoy ka sa performance ng braking power nito dahil dual channel ABS na po itong scooter na to. At ang next pros natin is yung engine power nitong ADX 160 version 2. Ayan. So sa makina naman tayo. Pros para sa akin is yung very responsive torque nito. Promise. Sa bigat ko na 123 kg, talagang nagugulat ako kapag nag-overtake ako bigla. Tapos sa paahon din, nakita nyo naman yung previous vlog ko na so may 70 or 80 to sa paahon. Sa bigat kong yun, kaya nga nagulat din ako. Although si ATR 160 is merong hybrid power assist at talaga namang walang problema sa paahon doon. Pero ito parang feeling ko mas magaan yung torque nito pag umaarangkada compare kay ATR 160. Pero pinakamaganda ron, parehas silang sulit at malakas yung torque nila. In terms of overtaking, wala tayong problema kasi nga mabigat po ako na rider. So kung ako nabibilisan or natutulinan na sa torque nito kapag overtake, what more yung mas magaan na rider sa akin, di ba? So for engine performance sa akyatan at rektahan at yung mga simpleng overtaking lang, para sa akin 12 out of 10 itong si ADX 160 na version 2 dahil nga 4 valves na rin ito. Ayan, so syempre kung meron pros, meron din namang cons. So ano ba ang unang cons ko dito sa ADX 160 version 2 ng Bristol Motorcycle? Ang unang cons natin sa kanya is yung exterior. Of course, lahat naman ng motor merong cons. Imposibleng walang cons. Kahit big bike, may mga cons yan. Hindi naman perfect lahat. Kaya nga may mga warranty silang binibigay for almost yung iba 1 year, 2 years, yung iba naman 6 months. So may mga imperfection din naman ang lahat ng makina or lahat ng motor. Pero syempre, dapat sasabihin din natin yan as honest reviewer ng any motorcycle brand. So, ngayon, si ADX 160 version 2 yung hawak natin. At ang honest cons niya para sa akin for now is sa exterior. So, medyo malulutong yung ibang fairings nito ni ADX 160 version 2. Kapag hinahawakan mo siya, may ibang part na parang tumutunog, di ba? So, para sa akin, yun yung cons na part sa exterior. Kumbaga parang malutong yung tunog. Kung hindi ka naman sensitive na tulad ko, sa mga parts, sa mga tornilyo, okay na sa iyo yun. Pero para sa akin, yung tornilyo nito sa harap yan, yung dalawa, sa kulay silver, parang Philip screw ata yan. So, mas maganda siguro kung naka Allen type na screw, diba? Yun lang naman para sa akin. Pero, syempre, pwede mo nang i-upgrades yan. The rest ng exterior, so far, wala naman akong complaint sa kanila. Maganda yung mga ilaw nito, syempre projector headlight, pero yun nga yung malutong na tunog ng plastic trim or fairings nitong si ADX 160 tsaka yung tornilyo na Phillips screw. So sana ma-improve pa nila yun, yung mga tunog-tunog na plastic trimmings, tapos yung tornilyo sana gawin nilang Allen type. Ito yung second cons natin sa kanya, pero syempre subjective naman to, pwedeng cons sa akin, pwedeng sa'yo, hindi cons, diba? Yung second cons niya is yung underseat compartment. So hindi kasya yung full face, konting-konti na lang sana kasya na kumbaga piling helmet lang yung pumapasok sa kanya pag full face, pero pag half face pasok naman. So sana pasok na rin yung full face na helmet dun sa underseat, diba? Konting-konti na lang talaga yung diferensya diba? So yun, pero sa iba naman hindi naman siguro yun cons sa inyo dahil maliliit lang yung helmet nyo, pero hindi kahit medium or medium and large hindi kasya siguro depende sa shell ng helmet. Pero yun, sana mas malaki na kasya yung full face dun sa underseat compartment. Pero dahil nga 10 liters kasi yung fuel capacity nito, so yun pa yung pros na pwedeng hindi maging cons kasi 10 liters yung fuel capacity niya, kaya din hindi kasya yung full face na helmet. Yan, so yung next cons natin mga chong is yung sa physical ulit, yung brake lever nitong ADX 160 version 2. Yan, so since version 2 na nga to, sana nag-upgrade din sila ng brake lever tulad ng ATR 160. Kasi yung ATR 160 naka-adjustable na yung brake lever, tapos meron ng handbrake, diba? So sana ganoon na rin to para naman na maganda na yung upgrade niya, diba?
lalo na pagpababa or paahon na kalsada kasi automatic nga itong mga scooter. So meron kang handbrake, malaking bagay yun, lalo na sa akin. So naano ko yung ATR 160, compare ko talaga siya dun sa brake lever. Yan, so our final cons para dito is yung sa CVT noise niya. So may konting CVT noise na nanggagaling sa assembly niya. Siguro dahil mabigat ako, yun din yung feeling ko na dahilan kaya medyo may konting ingay sa CVT set niya kapag medyo sinasagad ko na yung takbo niya. So yun lang naman ang ating cons dito kay ADX 160 version 2 for now. Yan, so pag traffic naman when it comes to singit-singit, hindi ako nahihirapan dito kay ADX version 2 ng Bristol Motorcycle. So itong ADX ito is very easy to maneuver. Kita nyo naman kahit masikip, basta 5'7 ang height mo is hindi ka mahihirapan dito kasi for sure kapag mga 5'4 or 5'3 medyo tiptoe ng konti. Kapag 5'6 or 5'7 napakasarap nitong iliko-liko at isingit dahil nga maganda ang naked handlebar nito at madaling i-maneuver from left to right. So yan, medyo sumisingit tayo dito sa bandang Quezon Ave at wala namang problema so far. Maganda rin kasi ang torque ng makina nito at mabilis tayo nakaka-overtake. Dun sa nagtatanong kung sulit ba si ADX 160 version 2, para sa akin sobrang sulit nito. Sa inverted suspension pa lang, sa spoke adventure wheels, dual channel ABS, phone mirroring, phone connect, hazard, passing light, and traction control system, talaga namang panalo ka na. Again, sa palagi kong sinasabi pag nag-review tayo ng mga motor, mas maganda, maraming choices, mas maraming specs, mas magandang specs, mas maraming brand na nilalabas na mas mura, mas marami tayong mapagpipili ang mga rider. Again, this is Vlog ni Kosa. Don't forget to subscribe mga boss at updated tayo sa mga bagong scooter ngayon sa Pilipinas. Let's go!